Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happiness. Mortals join the happy chorus, which the morning stars began. Father love is reigning o'er us, brother love binds man to man. Ever singing, march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph songs of life. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating gawain ngayong umaga, sa ating prayer and Thanksgiving devotion. Ang ating teksto po na ating pakikinggan o pagbulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa 2 Pedro, Kabanata 3, versikulo 8 hanggang 15. Ngunit kukunin ko po ang isang teksto lang dito, ang verse 9. Sabi dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Naranasan mo na ba na pinaghintay ka ng matagal, ng ilang minuto? Hindi lang ilang minuto, kundi ilang oras ang binilang mo upang nagbaka sakaling dumating ang iyong hinihintay sa inyong tipanan. Sa tagal na paghihintay, tumawag sandali at nagsabi, pasensya na at di makapunta at may ibang emergency lakad. Ano kaya ang iyong magiging pakiramdam? Siyempre, katulad tayo ng lahat na mayayamot ka at magsasabi ng hindi kaaya-aya sa ating kapwa na ito. Ganito rin ang nangyayari sa mga mananampalataya na naghihintay sa Diyos o sa pagdating ng Diyos. Marami ang nasasaksihan natin na iba't ibang kababalaghang nagaganap at mga nagsusulputan na mga sekta na sabi, sumapi kayo sa amin dito lang, matatagpuan ang kaligtasan. Dahil dumating na ang tagapagligtas, ang sabi pa nila. At kung dumating na nga ang Diyos, ay handa ka na ba na sumama sa Kanya? O marami ka pang alibay na gagawin? Maraming mga tao na nadideceive. Maraming mga tao na hindi alam kung saan pupunta, na religious sect or mga relihiyon na kung saan akala nila doon sila makakaligtas. Mga kapatid, ang simbahan po, ang mga relihiyon o yung mga katulad ng iglesia natin, ng Iglesia Metodista, ay nagtuturo lamang ng kaayusan at mga bagay-bagay at tunay na relasyon o connection natin sa Panginoon. Kung kahit saang sekta ka pumunta, ay malilito ka dahil kung wala kang ang connection sa Panginoon, ay wala rin, hindi mo rin maranasan ang kaligtasan na nagbubuhat sa Panginoon. Siya po ay tapat para sa kanyang mga pangako.
Dahil kung nanaisin niya na mawala tayo, sa isang pitik lang ay kaya niyang gawin. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, binigyan niya tayo ng pagkakataon upang tayong lahat ay magsisi. Doon sa binasa natin kanina. God desires our repentance, no? God desires our repentance. Gusto niyang gawin o magsisi tayo sa ating mga kasalanan kung magkaroon pa ng pagkakataon habang kaya mo pang unawain ang kanyang salita, habang kaya mo pang pumalakpak, habang kaya mo pang magpuri, umawit sa Panginoon. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niyang ibalik ang ating nasirang relasyon sa kanya at magsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Ibigay po natin, isurrender po natin sa Kanya ang lahat. Kung babasahin po natin, babalikan natin yung verse 8. Kung babalikan natin yung verse 8, sabi niya doon ay ang 1,000 sa atin ay isang araw niya lang. At ang isang araw, ang 1,000 natin ay parang ibig sabihin kung titingnan natin, since na dumating si Jesus Christ o nag-ascended si Jesus sa heaven 2,000 years ago, o 2 araw pa lang sa Diyos. Kaya kung makikita natin na maraming mga bulaang propeta na pumupunta at nagsasabi na dito ang tamang daan, dito ang tamang simbahan, at kami ay nakakapagawa ng kababalaghan, mag-ingat kayo at siyasatin ninyo o siyasatin natin kung ano o sino yung ating pupuntahan. Pangalawa po, habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, sikapin nating walang dungis at kapintasan tayong maratnan ng Panginoon. Tandaan natin, sabi sa Pahayag 2:4, ay ayaw niya ng mahalumigmig. Ayaw niya ng maligamgam ang init ng pananampalataya natin. Sabi niya doon sa 2:4 ng Pahayag, ay hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Malamig ka na, maligamgam ka na, hindi ka mainit, hindi ka malamig. Kaya kung titingnan natin, hayaan natin ang Panginoon ang mag-control sa atin. At yung sinasabi ng kanyang pagdating ay maraming mga signs, ngunit hindi pa ito ganap. Maraming mga signs na nakikita, lalo higit, sabi nga nila yung itong pandemic, ay ayan na yung Panginoon, darating na ang Panginoon, malapit na ang wakas. Mga kapatid, yung hindi natin alam. Sabi nga ni Jesus, ang pangalawang pagdating niya ay di kahit anghel o kahit siya ay hindi niya alam ang kanyang pagbalik. Ngunit ang tanging Ama lamang ang nakakaalam nito. Kaya habang naghihintay tayo, enjoyin lang natin ang buhay. Habang naghihintay sa kanyang pagbabalik, gawin natin ang pinag-uutos sa atin ng Diyos. Tulungan natin na ipadama ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Tulungan natin na mabuksan at maunawaan ang isipan sa pamagitan ng pagbabahagi natin ng magandang balita o ng mabuting balita. Ang Diyos ay punong-puno ng chances o full of second chances. Punong-puno siya ng pangalawang pagkakataon hanggat may pag-asa pa, hanggat may pagkakataon pa, hanggat may oras pa. Mga kapatid, huwag natin hintayin ang oras para bukas. Ngayon ang pagkakataon upang siyasatin natin yung ating mga sarili. Kaya habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagdating, gawin din nating abala ang ating mga sarili sa paggawa at pag-abot ng ating kapwa at ipagsabi ang mabuting balita, dala sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo at ang kanyang kapangyarihan. Huwag po tayong tumingin kung kani-kanino o sinasabing tama. Tingnan natin kung ano ang nilalaman ng ating puso. Tingnan natin kung ano
ang tunay nating relasyon sa Panginoon. Kaya mo masasabing, Panginoon, handa na ako sa iyong pagdating. Upang sama-samang magpuri at magpasalamat sa kanyang walang hanggang kapangyarihan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Tayo manalangin. Panginoon, sa araw na to, amin pong patuloy na pinagbubulay-bulay ang iyong salita. Samahan mo po kami, Panginoon, at sa aming mga gawain na kung saan, Panginoon, sa tingin namin ay hindi pa sapat. Tulungan mo kami, Lord, bigyan mo kami ng lakas at inspirasyon sa pamagitan ng iyong Banal na Espiritu Santo upang patuloy kaming makakilos, patuloy na magawa namin ang aming tungkulin hanggang sa iyong pagdating. Kung ano man ang aming mga pagkukulang, mga pagkakasala, samahan niyo po kami, Panginoon. Patawarin mo po kami na kung saan, Lord, alam po namin kung hanggang saan yung aming limitasyon. Alam po namin kung saan ang aming hangganan. Kaya nga, Panginoong Diyos, patuloy mo po kaming gamitin upang maging kaluguran kami, hindi ng tao, kundi maging kaluguran kami sa iyong harapan. Patuloy mong dalisayin ang aming mga puso at patuloy na patatagin sa anumang mga pagsubok. Sa mga tao na nag-tune in, sa mga kapatid na nakakarinig at nanunood, Panginoon, ng aming online devotion na to. Dalangin po namin ang iyong biyaya na patuloy po nilang maranasan, maging ang kagalingan, kaayusan ng buhay at ang kaayusan ng pag-iisip, Panginoon. Patuloy mo pong igawad at patuloy mo pong adbutin ang kanilang nais, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Sa iyo namin tinatalaga ang lahat ng ito sapagkat alam po namin, Lord, wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Samahan mo po ang bawat isa sa bawat lakbayin sa araw-araw naming kinakaharap. Salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.